Merong isang kuweba dito. Titingnan natin kung pwede ba tayong pumasok. Dagat yung ilalim nito. Gusto dito, may tagusan papunta sa dagat. So kumusta mga kurap? Ngayong araw mga kurap is holiday. So pupunta po tayo sa isa sa pinakamagandang spot o lugar dito sa Hong Kong, Cape de Aguilar. So mula sa Stanley mga kurap, papunta dito, magsasakay po tayo ng dalawang rides. Dahil maaga tayo para wala masyadong init at makikita natin yung view kung kaano kaganda dito sa Cape de Aguilar. So nandito tayo ngayon sa isang bus stop kung saan tayo mag-i-interchange papunta sa Cape de Aguilar. So ang pamasahe niya papunta sa Cape de Aguilar is $4.70. So nakamura tayo kaysa taxi. Yan. Dito tayo ngayon sa Sheikh O Road. Mula dito sa bus stop na to mga kurap, hint na tayo ng 14 bus stop bago tayo makarating sa Cape de Aguilar. So medyo malalayo din yung biyahe natin dahil nga sa liit ng kalsada dito sa Hong Kong, parang mahirap pabilisan yung takbo ng mga big bus. So nandito na tayo ngayon sa Cape de Aguilar Road. So mula dito papunta doon sa sa spot doon, maglalakad tayo ng 30 to 40 minutes. Mula sa bus na sinakyan ko kanina papunta dito, 10 minutes siya hanggang dito. So tinitingnan ko yung panahon ngayon, medyo maulap kunti pero baka mamaya-maya maging okay na din yung panahon. So kung makikita mo yung paligid doon, medyo malayo dito lang. Saka dito na tayo sa bundok. Ayan. So wala masyadong tao dito ngayon at nag-hiking dahil sobrang aga pa ngayon. Siguro maya-maya marami na to dito. Pero bihirang dumadaan yung mga sasakyan dito. May oras sila. Kaya kung gusto niyo pumunta dito, magahan nyo. So what's up mga kaibigan, update lang po tayo ngayon no, at kasalukuyan po tayo naglalakad ngayon. At mula sa bus stop, maglalakad po tayo ng 2 km bago tayo makarating sa spot na ating pupuntahan. Dito tayo ngayon sa radio transmitting. Sa kasamaang palad mga kurap, no, bumalik tayo dito sa pinuntahan natin kaninang lightning station ng radio. At dito sa gilid pala meron palang madadaanan na kunting daanan lang naman. Kaya nagtanong-tanong sila doon kung saan yung daanan, pero dahil nga Chinese tayo payabang. So medyo maputik dito konti, ano. Kailangan mo lang mag-step back, no? So yung dagat dito ngayon sobrang linaw, no? Malayo pala nakikita ko na yung mga rock formation kung sa English pa, no? Pero papawis. Ayan. Nakikita mo yan dyan? Putang ina, no? Ang lalim. Yan mga kaibigan, kung nakikita mo yung likuran ko, yung mga ano yan, mga poste ng radio station, no?
So ayan mga kaibigan, nandito na tayo ngayon sa Cape de Aguilar Marine Reserve Country and Marine Park Authorities. 1.5 hour tayo naglalakad, nakarating dito dahil nga first time natin pumunta dito at naliligaw pa tayo. Kaya ngayon nandito na tayo. Siguro umpisahan na natin yung ikot-ikutin dito kung anong meron dito. So dito pala mga kaibigan, bawal maligo pero maganda sana yung maganda yung nasa laman ng dagat dito ngayon. Ngayon nakikita mo yan, mga sea urchins, yan, mga shell isda. Merong isang kuweba dito nga titingnan natin kung pwede ba tayong pumasok. Dagat yung ilalim nito. Yan o. Dito tayo mag-uumpisa sa dagat ngayon kasi malakas yung ulan. Ayan. Kung nakikita nyo guys, tagusto dito. May tagusan papunta sa dagat. May nangingisda. Siguro ito yung daungan dati ng mga sinaunang panahon. Ayan. Pero yung formation ng bato ang ganda, no? Parang delikado So ayan. So pwede kang maligo dito, no? Yung dagat malalim. May nangingisda doon. Yung makita kasi, yung masyadong makita kasi masilaw yung ano ng araw. So ayan guys, malakas yung ulan. At doon tayo pumasok kanina sa isang kuweba na yan. Pero ngayon malakas ng ulan kaya napakaswerte natin ngayon. Dito tayo sa tabing dagat ngayon at as usual, yung dagat pa rin, no? Yung buhangin. Medyo malalaki, hindi masyadong maliit at hindi maputi. Yung dagat. Kung ano yung lasa ng dagat, ayan o. Maalat. Maalat na rin yung dagat. Walang pagbabago. So nandito tayo ngayon sa isang skeleton dito. Pero hindi ko pa alam kung anong klaseng skeleton yan. So ang area pala dito ng Cape de Aguilar mga kurap is 20 hectares to ang lapad dito ngayon. Pero malakas yung ulan eh. So for how many years na to siguro dito? Malakas yung hangin. Pangalan pala din ay si Miss Wille, pero sea creature yan siya. Siguro ganda yung rock formation dito. At di ko alam siguro kung sinasadya or talagang natural talaga tong rock formation nila dito. At may mga signage dito at bawal nga daw yung maliligo, mag-fishing, aeroplano, lahat bawal. Para tayo, pasilip lang tayo ng konti ng kamera para makikita nyo naman yung gaano kaganda yung area dito. Hugis ng bato pero matigas siya. Parang kung tingnan mo parang magka-crack pero hindi siya magka-crack. Talagang nakakapit at dito rin dumadalo yung tubig na mga sa ulan na nagaano siya. Siguro lumalaki ito pag palaging natutuluan ng ulan. At yung ilalim ayan, parang kinutkot, no? So ayan mga kaibigan, at medyo maliwanag naman ng panahon ngayon. Salamat sa buong may kapal. Tapos na yung ulan at kitang-kita mo yung bato na bundok na yan, no? Kulay green, no? Napakaganda yung paligid dito. Talagang natural na nature talaga, no? Pero maraming salamat sa Panginoon
sa magandang binigay na ganitong lugar, yung nature. At sa wakas, nandito na rin tayo sa yung likod, yung paligid. Pero dito mga kaibigan, pag pumunta kayo dito, dahan-dahan lang dahil nga delikado din yung bato. Pag nahawakan mo baka biglang matatanggal, kaya ingat. Pero in fairness, maganda dito, malupit. Kung titingnan mo nga yung bato, parang matatanggal siya. Ayan, pero maganda siya. At so ayan mga kaibigan, siguro dito na lang tatapusin natin yung vlog na to. At maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo to, like, comment, and subscribe. Peace out. Woo!